Good evening and happy Sabbath mga kapatid. Happy Sabbath! Hello. Ayan. Wala po yung preacher na sila. Muli tayo po ay nasa pagkatapos na po ng ating 10 days of prayer. Purihin natin ang ating Panginoon dahil sa linggo ba ito? Sa dalawang linggo nating pag-meet ko sa church ay ayan o, natin po ay nakinabang sa mensahe natin. Lalo tayong magaling kay Pastor Paren na kapag doon natin ma-realize na kapag kahit Sabat, no, kung busy tayo sa ating cellphone, hindi na siya holy mga kapatid. At busy tayo sa ating pag-usap sa ating mga kapatabi na walang kabuluhan. Ito ay walang kwenta sa araw ng Sabat. So ngayon po ay napakaganda ng topic ng ating pumarinig sa gabi ito. Ito po ay finale mga kapatid, no, sa gabi ito. Kaya bawat isa ay pinagpapala ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen! Amen. Dalangin din po natin sa gabi ito, Sister Irene, medyo parang tatrangkasuhin, pakisama lang po siya sa prayer mamaya, sa United in Prayer. So bago tayo simula ng ating pong programa sa 10 days of prayer, tayo muna ay sagaling manalangin. O dakilang Diyos, makapangyarihan sila ang Panginoon, sa gabi ito, gabayan po kami ulit. Ingatan sa lahat ng pagkakataon na habang po kami ay nakinig ng inyong mabuting balita at mga himno na aming pumaling sa gabi ito ay ilayo po kami sa anumang mga distraction, anumang mga bagay na siyang magtutuwag sa amin na mawala ang aming focus sa Panginoon. Kaya sa gabi ito, ang Holy Spirit, ang Angel, ang siyang magbalas bawat sa amin habang kami po ay magsisiawitan. Salamat Panginoon sa pagpala ng aming pag-isip sa buong isang buwan ng mas pamamagitan ng Jesus. Sa ating pong pagsisimula, awitin po natin ang hindi balikan tayo.
kapatid, sino ba ang na-bless sa mga gabing-gabing pagganap ng ating tennis of prayer? Parang nararamdaman ba ninyo mga kapatid ng Holy Spirit na sa inyo kung pray tayo, nagsasamba tayo sa Kanya gabi-gabi, diba? Parang napuspos tayo ng banal na Espiritu, niyayaya natin yung banal na Espiritu para na pumasok sa ating puso at isipan na yung magawa natin ay nakaayon lamang sa Kanyang kalooban. Kaya sa pagpatuloy ng ating 10 days of prayer, mga kapatid, ay ating puriyan muli ang banal na Espiritu na sa ganon ay nanatili tayo sa paggawa ng Kanyang kalooban sa araw-araw ng buhay natin. Ito man sa loob ng church o kaya sa labas man ng simbahan. Kaya yung magawa natin pa ay manaayon lamang sa banal na Espiritu. Ang ating program po ngayong gabi, bago ako magbasa ng kung ano ang mga pangako ng Panginoon sa pagpatuloy ng ating 10 days of prayer, ay ating po muna babasahin ang ating magsipagganap o yung may mga parts sa gabing ito sa last ng ating 10 days of prayer. 10 night na ngayon mga kapatid. Halos lahat na natapos sa ngayong gabi sa buong mundo. Parang pantay-pantay na ang yung nagtatapos na ngayong gabi. Kasi narinig ko kanina sa online, natatapos din ngayong gabi yung ang 10 days of prayer sa online. Kasi ang pagpapala din ng Sabat ang title ng message sa ngayong gabi. At sa ngayong gabi, pang mga kapatid, ay akin pong babasahin ang may mga para. Welcome remarks po ay ang inyong lingkod, Rosana Elcano, song leader ni Brother John Rev Baflor. Opening song, We Have This Hope. Opening prayer, Sister Lorena Padilla. Ministry and music, the Genesis Singers. Message ni Sister Nicole Mercado. At pagkatapos nun ng message, united in prayer na po mga kapatid. At bago po mag-adoration, si Sister Julie Sapilla, ay tayo po muna mag-awit about adoration. At ganoon din po ay bibigyan ni Sister Julie sa congregation ng 1 minute para makipagbagi din sila ng kanilang papapuri sa Panginoon. Ganoon din po ang confession. Flow lang pa, ganoon pa rin ng mga kapatid ang pagsipagganap ang pagsunod-sunod ng ating united in prayer sa gabi nito. Confession, Sister Marjorie Yago. Supplication, Sister Hanilet Mercado. Thanksgiving, Sister Rila Ilcano. Closing song, appeal song ng the Genesis Singers. Closing prayer ng ating speaker na si Sister Nicole Mercado. Yun po, at ang title po ngayon ay ang pagpapala ng Sabat. At yan po ang pagkasunod-sunod ng ating program sa gabi ito. At ako po ay may babasahin sa gabi ito ang mga pangako na sinasagot ng Diyos ang mga panalangin. Mga kapatid, sino pa nakakaramdam sa inyo ng inyong mga panalangin na parang nasagot na kayo ng Panginoon? Bawat isa naman sa atin, di ba? May panalangin talaga na sasagot ng Panginoon, pero mayroon din talaga minsan na yun nga, hintay, wait lang, tapos mayroon nga hindi talaga kung anong kalooban ng Panginoon din ang masasagot ng mga kapatid. Sa gabi nito ay aking pong babasahin ang mga pangako ng Panginoon sa mga verses na sinasagot ng Diyos sa mga panalangin natin. At lahat ng mga bagay sa inyong hinihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Matthew 21:22. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuhalhati sa Anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anumang sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 1:14-13-14. At ito po ang nasa ating pagkakatiwala
magtitiwala sa Kanya na kung tayo'y humihingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating malalaman na tayo'y dinidinig niya, saan man ating hingin ay malalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan sa Kanya ay ating hiningi. 1 Juan 5:14 hanggang 15. At mga pangako tungkol sa kapangyarihan ng tapat yaong sa inyo'y tumatawag na nagagawa rin naman nito. 1 Thessalonians 5:24. At ito po yung mga pangako naman para sa patnubay ng Diyos. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo man nangangalaman. Jeremiah 33:3. Aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na inyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Awit 32:8. Yun po mga kapatid ang mga pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin kung tayo lamang lalapit sa Kanya na taimtim, ibigay ang ating mga puso't isipan sa Kanya ng lubos para mapalapit tayo lalo sa Kanya sa ating pagpatuloy ng ating 10 days of prayer, mga kapatid. At sa katapusan ng ating 10 days of prayer ay nawa, mapuspos tayo ng Banal Espiritu. Kahit matapos na itong mga kapatid, ay kahit saan tayo nadakuman, ay damhin natin ang Banal Espiritu ay nasa sa ating lang palagi, mga kapatid. Ito lamang po at ating pong ibigay ang pagkakataon para sa ating song leader, para sa ating opening song. Thank you, Sister Rosana, and congratulations sa department, prayer department ba? Tawag doon? Okay. At tayo po ay tumayong lahat para sa ating pong pagsisimula ng ating program. Abitin po natin ng We Have This Hope. We
Panginoon. Maraming salamat sa 2 linggo kami inyong ginagabayan at iniingatan, Panginoon. At aming ilapit sa inyo, Panginoon, si Sister Nicole na aming speaker ngayong gabi. Tawa po, Panginoon, bigyan mo siya ng katalinuhan. Upang kami rin po ang nakikinig, buksan mo po ang aming isipan, Panginoon. At sa aming mga kapatiran na paparito pa lang, Panginoon, ingatan mo rin po sila. Salamat din po, Panginoon, sa biyaya at pagpapala namin tinatanggap sa buong isang linggo at sa buhay at kalakasan. At patawad po, Panginoon, kung saan kami nasumpungan, nagkulang at nagkasal. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus na ang tagapagligtas. Amen. Amen.
Number one, number one. Okay po. Let us close our eyes and bow our heads and feel the presence of the Lord po. Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong pong patuloy na pagpatnubay at pagbibigay po ng pag-asa sa aming lahat. Nawa po Ama, tulungan niyo po kami na mag-focus sa gabing ito sa inyong pong kalwalhatian Ama. Nawa po ang inyong pong mga banal na pananalita ang siyang sumaamin sa gabing ito. In Jesus' name we pray. So, magandang gabi po sa ating lahat at happy Sabbath. Happy Vesper po. So, kagabi po na recap na po ni Pastor yung mga naging topic po natin from day 1 to day 10. So, kahapon po, diniscuss niya po yung the blessing of Sabbath or ang pagpapala ng Sabado. Ngayon po mga kapatid, ang topic po sa last night po ng ating pong 10 days of prayer ay pinamagatang pong be rich in what matters, be more analog. Or kung sa Tagalog po, makikita po natin sa ating screen, magpakayaman sa mga bagay na mahalaga, higit na analog. So, ano po ba yung salitang analog? So, sino pong nakaka-alam ng ibig sabihin ng salitang analog? Yan. So, may matututunan po tayo ngayong gabing ito. So, pag sinabi pong analog, analog means not digital or computerized. So, kung ang isang bagay po ay hindi po digital na may tuturing o hindi po ginamitan ng computer, siya po ay tinatawag na analog. So, yung mga makalumang pamamaraan po ng pamumuhay, ang tawag po doon ay analog. So, ibig pong sabihin, sa title pa lang po, be rich in what matters. So, back to basic daw po tayo. Be more analog. Kasi, honestly po, ang mga tao ngayon, mas pinapakomplikado natin yung mga simpleng bagay. Yun po talaga ang nagiging natin. Pinapakomplikado natin yung simpleng bagay. Akala natin pinapadali natin yung mga bagay-bagay pero hindi natin alam, pinapahirap pa pala natin siya. So, base po dito, i-prioridad po natin na balikan po natin ano po yung mga basic na bagay. Kasi tinawag nga po yan na basic kasi ibig sabihin, yan po yung pundasyon ng mga bagay-bagay. So, balikan po natin ano po ba yung pagiging analog. So, analog, sino po dito yung nabuhay na wala pang computer? So, ano ba yung masasabing analog na pamumuhay? So, hindi ko po alam kung naaalala niyo pa po ba yung mga panahon to. Kasi po, kanina po, maraming salamat po sa diwa ng awit ng ating The Genesis Singers. Pero naniniwala po ako na sila po ay nabuhay na po sa panahon ng digital. Yung analog po, honestly po ako, nung bata ako, digital na rin yung mundo, pero mas digital na rin siya ngayon. So ano po ba yung maituturing na mga analog na bagay ng mga unang panahon? Yung analog na mga bagay po, yung mga panahon na yung mga bata, ang hawak pa nila, laruan. Ngayon po, yung mga bata, hindi na laruan ang hawak. Tablet na. Pagandahan na sila ng tablet. So yun. Tas doon, marami na silang games. Kaya marami pong bata ngayon yung nakasalamin na. Tapos pakapalan na sila ng salamin. Kasi bata pa lang, yun na, tablet na yung hawak nila. Pero, fortunate enough po na naranasan ko naman pong maglaro sa labas. Although pinapauwi po ako agad. So yun, naranasan ko naman po maglaro sa labas. Pero konting oras, papauwiin na ako niyan. Kasi yun nga, kailangan ko na daw umuwi. Tapos, ano pa ba yung mga analog na bagay noon? Mga letter, mga sulat. So noon po, naalala ko po, LM po ako, dinadala pa ako ni Mama sa post office para magpadala ng sulat. Tapos nakasulat pa yon sa yellow pad. Sa yellow pad ko sinusulat yung mga gusto kong sabihin sa padadalhan ko ng sulat. Tapos bata po ako, nakakatanggap ako ng sulat. So bata ako, nakakatanggap ako ng sulat. Kasi yung mga tita ko po, na sa ibang bansa sila noon, pinapadalhan nila ako ng card na doon. Hanggang ngayon, tinetreasure ko yun. Kasi iba po yung impact
pag pinadalhan ka ng card. Kasi po yung card, syempre, pipiliin nila yung design, pipiliin nila yung message doon, susulatan nila, dadalhin pa nila sa post office. Hindi katulad ngayon, chat lang, tatype lang yan, send, yan, message niya na sa'yo. Pero yung katulad dati, talagang ginagandahan pa nila yung sulat nila kasi nga, para mabasa mo, kasi mamaya, isang buwan mo hinintay yung sulat, di mo pala mabasa yung sulat nila. So, gagandahan nila, lalagyan pa ng pabango. Naalala ko po nun sa Health and Home. Sa Health and Home po kasi may page doon na kung gusto mong makipagkaibigan, andun yung mga address nila, tapos susulatan mo sila. Ang dami kong sinulatan doon, walang sumagot. Nilagyan ko pa ng pulbo yung papel. Sabi ko, parang mabango. Tapos parang sumagot. Sabi ko, ano kaya nangyari doon? Pero nandun yung mga pangalan nila, naka-advertise na naghahanap sila ng friends. So, yun po yung panahon ng analog. Ano pa po yung analog na pamamaraan? Lahat ng bagay nun, handwritten. Handwritten. Kaya yung mga tao nun, magaganda yung sulat. Ngayon po ang mga bata, naku, high school na, yung sulat nila, ay naku, di nyo po mababasa. Tapos po, pag nagpa-lecture ka, akala mo, tinotorture mo sila na papasulat mo lang yung isang Manila paper o isang slide na parang i-take down notes nyo to. Akala mo, inaapi mo sila. Sasabihin nila, ma'am, picturean na lang namin yan. Ma'am, isend mo na lang sa GC. Ma'am, isend mo na lang sa Facebook group. Tapos, pag pinilit mo, akala mo talaga, katapusan ng mundo yung pagsusulat nila eh. Kasi hindi na talaga po sila nagdadala ng ballpen. May dala silang notebook pero naiiwan pa nila yan sa school. Maraming notebook akong naiipon na hindi ko alam kung kanino yung notebook na yun. Kasi una, walang balot, walang pangalan. Kasi nga, sanay po sila na pipicturean lang nila yung lecture. So, yun po yung digital na pamumuhay. Nakakamiss po yung analog na pamumuhay kung saan mas simple ang mga bagay-bagay. Bakit po ini-emphasize po sa gabi nito na balikan po natin yung basic? Pero bago po yun, kailan po ba nagsimula na maging mas moderno ang mga bagay-bagay? Ito po, tingnan po natin kung sino po mga kasama dito. So, dalawa daw po ang klase. Mga digital immigrants, tapos digital natives. Pag sinabi pong digital immigrants, sila po yung mga nakaranas po ng mga typewriter, sila po yung nakaranas ng library, sila po yung nakaranas na makipag-pen pal, sila po yung nakaranas na nag-aabang ng dyaryo, sa dyaryo sila nakikibalita. Ngayon po, ang bilis na ng balita, ikaw na lang po magsasawa sa balita. So, sino-sino po kaya itong mga taong ito na matuturing na digital immigrants? Ibig sabihin po, lumaki po sila na basic ang mga bagay-bagay. Una po, the silent generation. Sila po yung mga pinanganak mula 1928 to 1945. So sila po ay hindi pa ganun sa mga digital. Kasi nung pinanganak sila, analog pa talaga ang pamumuhay. And then sumunod po, baby boomers. Sa baby boomers po, sila po yung mga pinanganak mula 1946 to 1964. So sila po ay analog pa rin ang pamumuhay. At sumunod po ang Gen X. Sila po yung pinanganak mula 1965 hanggang 1980. Kasi start po ng 1981, doon na po unti-unting na-invento yung mga bagay na digital. So sino po kami? Kami talaga. Sino po kami na pinanganak na kami ng digital natives? Ibig sabihin po, nung pinanganak po kami, andyan na po yung technology. Kaya po gamay na namin siya. Mga millennials. So, sino po ba mga millennials dito? Ito po ay mga pinanganak noong 1981 to 1996. Pero yung mga kapatid, sumabit pa ako sa Gen Z. So, sa Gen Z po, 1997 to 2012. Pero hindi sumabit pa ako doon. Nakala ko millennial ako. And then, yung Generation Alpha, lahat po ng pinanganak mula 2012 hanggang ngayon. So kami po, sanay na kami sa cellphone. Na kaya nga po, nagugulat kayo sa mga bata ngayon. Marunong na magpalit ng profile picture. 5 years old pa lang, marunong na magpalit ng profile picture. Magugulat kayo kung ano-ano na pinupost sa Facebook nila.
So, kasi po, kami po yung tinatawag na digital natives. Tapos, ano po ba yung, ba't sinasabi talaga na mahalaga yung pagiging analog? Ganito po kasi yun mga kapatid. Kung tutusin po, kung titignan niyo po yung panahon natin ngayon, malaking tulong po yung cellphone, malaking tulong po yung computer, malaking tulong po siya mga kapatid. Honestly, sobrang laking tulong niya. Pero ano po ba yung nagiging disadvantage ng sobrang digital na po yung mundo natin? Ito po. Sabi po, social media made people that live far off closer to us. So dahil po sa digital world, sa social media, yung mga taong malayo sa atin, napapalapit sa atin. Tama po ba? Bawa, may mga friend ka sa Facebook na taga Mindanao, di mo kilala, basta Adventist, in-accept mo. Ang layo nun, Mindanao, pero friend mo na siya sa Facebook. So yun yung malaking advantage ng digital world. Yung mga hindi mo makakasama geographically, makakasama mo sila. Kasi, yun nga, pwede kayong mag-connect in one click. Pero, anong disadvantage nga po? But also made people close to us to be farther away. Kachat mo palagi yung taong nasa malayo, alam mo kung anong favorite color niya, alam mo kung ano yung buong pangalan niya, alam mo kung anong pangalan ng aso niya, pero yung nanay mo, hindi mo alam yung birthday. O yung kapitbahay mo, hindi mo alam kung sino siya. Bakit kailangan ibalik natin yung pagiging analog? Kasi po, analog po ang way ng ating Panginoon sa kanya pong pag-evangelize. Paano analog po yung way niya sa pag-evangelize? Di ba po ang ating Panginoon, ang kanyang method, nakipag-mingle siya sa mga malalapit sa kanya. Although, yun nga po, malaking advantage ang digital world. Pero, wag po sana nating kakalimutan na bumalik sa basic or pagiging analog. Kilalanin po natin yung mga nandito lang. Pag sinabing nandito lang, kilala mo ba yung abot ng kamay mo? Alam mo ba yung pangangailangan niya? Pinagpe-pray mo si kapatid na nasa United States kasi may sakit. Pero si kapatid na ayan, andyan lang. Nagsastruggle na pala siya. Di mo pa rin nararamdaman kasi mas nagpo-focus ka sa connection mo digitally. Again, wala po tayong against sa digital. Kung magagamit po yan ng maayos, talagang napakalaking advantage po niyan. Marami pong bagong Adventist ngayon na kapag tanungin nyo sila saan mo nalaman yung pagiging Adventist, sasabihin nila Facebook Live, sasabihin nila sa podcast, sasabihin nila sa YouTube. Yun yung sasabihin nila. Maganda yun mga kapatid, pero wag natin kalimutan sila ganito. Huwag natin kalimutan yung mga taong within our reach. Kasi po ang pananampalataya natin sa Panginoon dapat nakikita sa mga bagay na tangible. When I say tangible, nahahawakan. Di ba po yung pananampalataya, hindi po yan nakikita. Tama po. Kasi yung pananampalataya, naniniwala ka sa isang bagay na hindi mo nakikita. Pero ang manifestation na ikaw ay nananampalataya, nakikita yon sa iyong mga gawa. So, ibig sabihin, kung paano mo itrato sila ganito, yung mga abot mo lang, yun ay manifestation na kung gaano nakalalim yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya po, maganda na i-explore natin yung advantage ng digital world. Pero wag sana po nating i-priority yon sa mga nakakasama natin ng face-to-face. Kaya nga po sabi po dito sa memory text po natin, Hebrews 10 verse 24-25. So, babasahin ko po siya in Tagalog para po siguro mas madama po natin. Kasi yung English po, maganda, pero mas malalim yung kanyang pagkakatranslate sa Tagalog. So, let me read lang po. Hebrews 10 verse 24 and 25. So, sabi po, ito po yung key text natin.
Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Bago po natin mahalin ang mga tao sa malayo, tignan mo muna kung sino yung nasa malapit. Kasi mamaya, mahal mo si kapatid na nasa Saudi, pero yung pamilya mo, di mo minamahal. So, check rin po natin. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. So, mahalaga po para sa pag-develop ng ating pananampalataya itong mga pagtitipon na ganito, mga kapatid. Kasi po, sa mga pagtitipon na ganito, ano po bang nangyayari pag nagtitipon tayo ganito? Nakakapag-usap-usap po tayo. Kapag nakakapag-usap-usap po tayo, nasi-share po natin yung mga experiences natin bilang Kristiyano sa isa't isa. Nakakapagpalakasan po tayo sa isa't isa. So, mahalagang bagay po sa pananampalataya natin na nakakapagsama-sama tayo. Kasi, kung may mga na-experience ka, andyan si kapatid para i-encourage ka. Tapos, yung simpleng pagha-happy Sabbath lang po ay isang malaking bagay na rin yun. Lalo na kapag yung pagha-happy Sabbath sa iyo ay sobrang init. Sobrang init na damang-dama mo na gustong-gusto ng kapatid na makita ka. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, maganda po talaga na digitally nakakapag-usap tayo, meron po tayong mga Facebook Live. Maganda yan kasi kahit pa paano, kahit nasa bahay tayo, nakakapag-connecta tayo. Pero mas maganda po, ayon na rin sa suporta ng banal na kasulatan, na every now and then, so midweek, Vesper, Saturday, or kung ano man pong pagtitipon, tayo po ay magkita-kita. Kasi pag nagkikita-kita po tayo, yung bond natin ay mas lalakas, at yung bond natin sa Diyos na ating pinaglilingkuran ay lalong lalakas. Kasi po, iba po ang touch. Iba po ang power ng touch, mga kapatid. Kasi, lalo na po nung pandemic, hindi ko po alam kung sino po sa inyo yung nalungkot sa pandemic. Pero di ba nung pandemic, ang kasama mo palagi ay pamilya mo, okay lang naman din. Kasi minsan, may mga tao na kapag kasama nila yung pamilya nila ng matagal, nagsasawa sila. Pero nung pandemic, yun, na yung iba, na-miss nila yung touch, na-miss nila yung hug ng kanilang mga kaibigan, na-miss nila kung paano sila itap sa shoulder. Kasi po, mahalaga po yung physical touch sa development din po ng pananampalataya natin. Kasi doon nararamdaman natin na belong tayo sa family of God, at doon din napaparamdam natin sa iba na belong sila sa family of God. At yun nga po yung pinakahuli, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. May sinabi po kanina yung friend ni Mama, kasi yung friend po ni Mama, siya rin yung nag-speaker nitong topic na to sa SSD. Tas ano sa puso ko yung sinabi niya na, mga kapatid, ingatan natin kung paano natin itrato yung mga taong hindi malapit sa puso parang itrato yung mga kapatid na malalapit. Pag yung sinabi niyang malalapit, yung nakakasalumuha mo araw-araw. Ingatan natin kung paano natin sila itrato, lalo na yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Kasi ang panahon ay malapit na. Gusto niyo pa ba na dahil sa inyo magkaroon ng galit sa puso ng kapatid niyo yun? Tapos parang praise God ka dun sa narinig kong yun. Kasi yun nga, reminder sa atin, malapit na ang Panginoon na nawa yung pagtrato natin sa malalapit sa atin geographically, maganda kung paano natin tinatrato yung mga kaibigan natin digitally, mga kapatid. So, last words po. Enjoy the accomplishments of the digital world, but remember to be more analog in your faith. So, i-enjoy po natin yung mga benefits ng cellphone, computers, pero huwag po natin kalimutan na makipag-mingle sa ating family and friends and people around us. Introduce Jesus to them and be kind to them. So, yun lang po, and happy Sabbath.
Hello, Sam. Tayo po ay lumuhod mga kapatid. Dakila at pagpapala namin Diyos mo salamat. Salamat po Panginoon sa buhay kalakasan sa bawat isa sa amin. Sa mga oras nito Panginoon, pinabalik namin ang papuri at pagpasalamat sa inyo. Sa iyong kabutihan na binigay mo po sa amin sa isang buong linggo. At ikaw po ang Diyos na may-ari ng mga buhay. Diyos na may lalang sa lahat ng mga bagay sa sanlibutan ito. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan at pagpapala sa na binigay mo po sa amin sa magandang kalusugan sa bawat isa sa amin. Balik namin ang papuri at pagpasalamat at nandito ang mga kapatiran na gusto rin magbigay ng papuri sa amin. Purihin ka Panginoon ngayon at sa walang hanggan. Sa gabi nito, Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo, patuloy na humihiling na kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Nalalaman po namin, Panginoon, na kami po ay makasalanan. At dahil sa mga kasalanan ito na aming nagagawa, kung minsan po kami po ay napapalayo sa inyo. Kung kaya't kami po, Panginoon, ay nagsusumamo. Napakalinisin ang anumang mga karumihan na ito po ay nagiging hadlang upang kami po ay hindi makapaglingkod sa inyo. Amin po hinihiling na kami po inyong patawarin upang sa ganon kami po ay maging karapat-dapat na tawagin inyong mga anak at maging karapat-dapat
at tanggapin ang anumang mga pagpapala na inyo pong pagkakaloob sa bawat isa. Narito, Panginoon, ang kongregasyon. Sila din po ay nais humiling ng kapatawaran sa inyo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa katubusan ng aming mga kasalanan. Ngayon din sa idugong inyong ipinuho sa krus ng Kalbaryo upang ang aming mga kasalanan ay malinis at magkaroon kami ng kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Together to us the Lord's blessing. He chastened and waits in His will to make known the wicked oppressing. Now cease from distressing, sing praises to His name. He forgets not His law. Sa pagpapatuloy ko, Ama, hingilin po namin ang gabay ng Santong Espiritu, Ama, at ang proteksyon ng mga banal na anghel. Unang-una po sa lahat, ang aming kaibigan ay ang aming mga kagustuhan, upang ito kami ng mabuti kagustuhan, Ama. Lagi niyo po kami ingatan, pati ang aming mga subuhan. Dahil po ang mga kapatid ay hindi na nakikita at nakakasama, Ama. Hindi po silang gabayan lagi ang ipaalala ninyo ang inyong banal na presensya at maalala nila na kayo andyan para sa inyong tanggapin. Hingilin din po namin ang mga may karamdaman, hindi po silang pagaluin at hindi po silang patubayan sa kanyang mga pangailangan. Lalo po si Sister Jada Amirona sa kanyang pagpapagaling, nawa na maghilom ng kanyang sugat, Ama, at din po ang kanyang financial na pangailangan para sa kanyang pagpapagaling. Hindi po, Ama, si Sister Irene Baflor na masama po kanyang pakandang, hindi po silang ipagdating, Ama. Hindi po, hiniling ko po ang financial needs ng bawat isa sa amin, Ama. Alam po ninyo ang aming mga pangailangan sa araw-araw, dahil po ang mga estudyante, Ama. Nawa lagi po silang gabayan, hindi po silang bigyan ng katarungan, at pagtitiis sa kanyang pag-aaral upang makamit po ng mga pangarap sa buhay. Dinudulig po namin ang gagawing culmination sa kinabukasan ng mga sa Pinay. Hindi po kami pagpalain ng mga participants. Ganyan po, Ama, maging pagpapalan nila ang music fellowship nito para sa bawat isa sa amin. Hindi ko rin po, Ama, ang 10 days of prayer na ito. Ang namin sign aming narinig sa gabi-gabi ay nawa na sa pagbuhay namin. Palain po ang bawat isa sa amin, Ama. At narito po ang kapatiran na kanyang itutulog din po nawa naman ang kanilang mga panalangin para sa inyo, Ama. Narinig niyo, Ama, nabasa niyo ang aming mga puso-isipan. Nawa ang bawat kaibigan namin ay hindi kong ipagkaloob ayon sa inyong kalooban. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks.
patuloy na pagpapagaling sa aming mga sakit at kung saan man po kami nangihingi ng Panginoon. At patuloy po kami nagpapasalamat dahil kayo po ang aming pong great provider sa bawat isa po sa amin. Salamat din Panginoon dahil hindi niyo po pinababayaan ang aming iglesia. Hindi po Panginoon, pinasasalamatan din po namin ang aming mga kalusugan at ang aming pong mga trabaho at aming pong salamat po Panginoon dahil kayo po ang pinakamapangyarihan sa lahat na nagpo-provide po sa lahat po ng pangangailangan namin. Salamat pa, ang walang hanggang pasasalamat Panginoon ay binabalik po namin sa inyo at ang bawat isa po sa amin ay
tayo magsisayo para po sa ating panalangin. Ama namin, makapangyarihan sa lahat, naririto po kaming lahat. Pinupuri ka po sa iyong pong dakilang pangalan. Pinupuri ka po namin sa iyong pong perpektong pamamaraan, Ama. Ama, kami po ay lumalapit, humingi po ng tawad sa amin po mga negatibong naiisip, sinasabi, sinasalita, sinasapuso, sinasagawa. No, Ama, huwag niyo po nawa kaming hayaan na kami po ay maging katitisuran ng kahit sino man sa aming paligid. At huwag niyo nawa pong hayaan ang kahit sino man na maging dahilan ng aming pong pagtisod. No, at tulungan niyo po kami na kami po ay makafocus lamang po sa inyong pong kalwalhatian. At tulad nga po ng sabi sa awitin, let us love and serve and teach those who come within our reach. At ito po ay posible lamang po, Ama, kung kami po ay inyong pong pupunuin ng inyong pong pag-ibig at pananampalataya. Kami po ay mahina kung wala ka. Ito po ay aming inilalapit sa inyong pong banal na paanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.